Sinagot na nga ngayong araw ng Commission on Elections ang mga tanong at duda hinggil sa bagong makina at transmission service na gagamitin ng Pilipinas sa 2025 elections. Dahil ngayong araw, nagsagawa ng maliit na mock elections ang COMELEC dito sa Tawi-Tawi. Mula Maynila, ibinyahe ng COMELEC ang mga automated counting machines, balota at ballot boxes papuntang Tawi-Tawi para magsagawa ng maliit na mock elections. Dito, hindi lang basta nasubukan kung ang nakontrata nilang service provider para sa ACM at sa transmission ay gagana. Dito na-testing din ng COMELEC kung pupwede bang maibiyahe ang mga makina gamit ang bangka at makakabasa at makakapagpadala din ba ng boto kahit pa walang signal o nasa liblib na lugar. Napakabilis ng transmission, and to think na wala pong signal dito sa Tawi-Tawi. In fact, bumibili pa kami ng piso-piso, 5 piso at 30 pesos na load. At pinakita rin po natin dito na na-integrate na yung sistema ng I1 at saka ng Miru. Lumabas naman sa mock elections na lahat ng boto ay nabasa. Mabilis ring naipadala at nakarating sa Maynila ang mga election data o returns at may natanggap din ang lahat ng stakeholders tulad ng PPCRV at iba pa. Pero may bahagya lang naging problema sa mock elections dahil nagkaroon ng kaunting delay o maliit na glitch sa pagbasa ng balota. Dahil dito ay matatawag lang itong technical na problema pero agad naman itong naayos. Dahil naman konektado rin ang glitch sa problema sa baterya na isa rin sa inaalala ng mga lokal na pamahalaan sa Tawi-Tawi dahil umano limitadong supply lang ang kuryente sa lugar. Naniguro naman ang COMELEC na hindi na ito mangyayari sa mismong eleksyon. Number one concern talaga here, I think I would say, is yung battery. Kasi sanay kami dito na always nagba-blackout. So yung mga nakasanayan namin the previous elections ay okay, so pag nag-blackout, anong mangyayari? Sa mga susunod na buwan, pagka po mag-eleksyon na tayo, yan po ay aming isi-ship sa lahat ng iba't ibang bayan, syudad at probinsya sa pamamagitan ng dagat. Hindi po pwedeng isakay sa eroplano. Samantala, positibo naman ang naging pananaw ng mga residente ng Tawi-Tawi sa bagong makina at teknolohiya sa pagboto. Kahit ang mga election watchdogs na kampanteng magiging maayos ang eleksyon. Mas okay po siya kasi mas safe para sa bagong pamamalakad dito, para sa mga bagong uupo, kung sinong susuportahan namin, yung makakatulong po sa amin. Sinasabi naman ng Commission on Elections na hindi nga ito yung una at huling beses na gagawin ng COMELEC yung mock election sa iba't ibang lugar sa bansa dahil may mga susunod pang lugar na pupuntahan ng COMELEC kung saan susubukin din ang makina. At kanina nga ay nakita natin na kahit natagtag ito sa bangka, sa speedboat o kahit saan pang binyahe itong mga balota at pati na rin yung mga ballot boxes at makina ay gumana naman ito sa kabila ng maliit na glitch na nangyari kanina.